Nagpapanggap na naman ako na ako ay magpapapayat. Ayan na naman, nag-uumpisa na naman akong magpapayat. Ay hindi pala, nag-e-exercise pa lang ako niyan unang araw. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, ipalo nyo na po ako. Ayan po. Meron na naman po akong katanungan na nakita dito po sa aking post. Kaya ngayon, ako po ay sasagutin. Ako po si Colette Tricia, mangungulit na naman ako sa inyo. Bago ang lahat, isa-shoutout ko ang aking anak na si Ernest Torres at ang kasama ko sa buhay na si Leonardo Santa Ana. Saludo po ako sa mga taong lumalaban sa katiwalian. Ang katanungan po niya ay 25 years na po silang nakatira doon po sa lupa. Ngayon po ay may nang-aangkin at doon po daw nila sa bangko nakuha. At ako po ay nagtanong sa LRA at sa RD at nakita ko nga po na nakapangalan na nga po sa kanila yung lupa. At ako po ay nagtanong sa aming pong city assessor kung bakit po naging ganon ang nangyari. Hindi po kami nabigyan ng pagkakataon na sumama sa bidding. Meron po ba akong karapatan na magreklamo? Meron po kayong karapatan na magreklamo dahil po iyan po ay inyo. Kayo po ay nakaposisyon kaya po kailangan nyo pong magreklamo sa inyo pong assessor. Pwede po kayong magtanong kahit po dun sa bangko kung talaga po na iyan ay nakasanla. Dahil po sa tagal na po ng inyo pong paninirahan, bakit po ngayon lang po may nagkiklaim? At bakit po hindi po noong araw na sila ang may-ari ng inyong lupa? Kaya po ang tama nyo pong gawin, kayo po ay sumulat sa inyo pong assessor ng inyong pong munisipyo. Maraming salamat po. Ngayon, eto na naman po ako at nagpapanggap na ako ay magpapapayat na. Yan po ang una ko pong ginagawa. Nagbe-bending body po ako 50 times. O diba? Wala lang kinakaya, kailangan kayanin. Pagkatapos ko naman pong mag-bending body, jumping rope naman. Yan po ay napakasarap ng pakiramdam. Pagkatapos ko naman po, ako ay naghuhula hoop. Sinalang ko na po ang aking munggo na ulam namin ngayong tanghalian. Dahil may kalan na ako, kaya ako ay nakakapagluto. Ngayon ko po sinimulan ang aking pong umagahan. Uminom ako ng kape na aking vitamins. Pagkatapos ko pong kumain, ako po ay naghiwa ng mga sangkap para po sa aking munggo. Inuna ko pong hiwain ay ang bawang. Ito ay binalatan ko muna at pagkatapos ay aking pong hiniwa na maliliit. Pagkatapos naman ay sibuyas naman po ang aking hiniwa. Aking pong nilagay sa basurahan ang aking pong pinagbalatan. Ganyan po ang ginagawa ko pag ako ay nagluluto. Naghahanda ng basurahan. Pagkatapos ay aking pong kinuha ang aking pong baboy na isasahok sa aking pong munggo. Napakahirap pong pag ang kutsilyo nyo po ay matalas pa ang ngipin nyo. Ayan po, muntik pang mahulog. O diba? Ayan po, ang aking isalahok ay kapirasong baboy. Napakamahal ng baboy, kaya po kapiraso lang. Joke lang po. Dahil konti po ang lulutuin kong munggo, kaya po konti lang ang aking isasahog. Pagkatapos naman pong maluto ang munggo, ako po ay magpiprito.
Nilagyan ko po ng mantika ang kawali. Ang mahiwagang kawali ko na araw-araw ko po na aking ginagamit. Dinagdagan ko po ng konting mantika dahil po meron po akong mantika na nakatabi. Pagkainit ng kawali ay nilagay ko naman po ang tuyo. Walang kamatayan na tuyo ang aming ulam. Hindi po pala ako lang po ang nag-uulam niyan. Ang tuyo po ay napakasarap pag inyo pong hinahulo sa munggo. Ayan po ang mahiwaga kong kalan. Pagkaprito ko po ng tuyo ay agad ko naman pong sinalang ang aking lulutuin na sangkap po doon sa munggo. Nilagay ko naman po agad ang baboy na aking hiniwa kanina. Aking pong munang ipiprito ito bago ko po ilagay ang bawang. Ayan po ay aking munang iiwan sandali. Ako po ay nagsaing muna ng aming pong pagkain. Pagkasalang po at pagkaluto ng baboy ay agad ko po inano ang bawang. Yan naman po ang aking ginisa. Pagkatapos ko pong maluto ang baboy. Pagkatapos po na maging kulay brown ang bawang, nilagay ko na po ang sibuyas. Pagkatapos naman po ng konting prito ng sibuyas, inilagay ko na rin po ang mga baboy. Sinamahan ko po ng konting giniling. Natira ko po yan sa tortang itlog na aking pong ginawa nung isang araw. Nilagyan ko po ng magic sarap para po pampalasa ng aming pong ulam. Yan po ang aking nilalahok palagi. Magic sarap, beke nemen. Pagkatapos po, hindi ko na naipakita, ay aking pong nailagay na agad doon po sa munggo na aking pinakuluan. Ayan po yung munggo kanina na aking pong pinalambong. Pagkatapos naman po ng kumulo na po, nilagay ko na po ang chicharon. Hindi ko na po ito dinurog dahil po pwede naman po iyang iulam din. Pakukuluin ko lang po ng konti bago ko po ilagay ang panghuling sangkap. Hinalo-halo ko po muna bago ko po ito iniwan. Tinikman ko po pala bago ko po iniwan. Ayan na po, akin na pong ilalagay ang dahon ng ampalaya. Hinugasan ko po muna at saka ko po ginupit-gupit dahil hindi po yan makakain pag buo po. Ayan na po ang aming ulam ngayong tanghalian. Iintayin ko po uling kumulo bago ko po iyan ay patayin dahil maaga pa naman po. Kaya po akin muna pong ilalagay dyan sa aming pong kalan. Ayan na po, kumukulo na po ang aming munggo. Kaya po iiwanan ko po muna. Iyan. Huhugasan ko po ang aking mga pinaggamitan. Dahil po katatapos ko lang mag-exercise. Kaya po ganyan ang aking kasuotan. Huwag nyo na pong pansinin ang aking kasuotan. Pinupunasan ko po ng wipes ang aking pong mga pinaggamitan. Dahil po minsan nagbabara po talaga ang lababo. Ayan po, maghuhugas ako ng aming pong mga pinaggamitan ko po sa aking pagluluto. Ayan po ay akin po munang huhugasan, pati na rin po yung akin pong pinagkainan ng umagahan.
Pagkatapos ko pong maghugas ay agad ko na pong silang tinawag para po kami ay kumain ng tanghalian. Nagdasal po muna ako bago po ako kumain. Tinikman ko po kung talagang masarap ang aking niluto. Ayan na po. Alam nyo po, maganda po pag sabay-sabay talaga pong kumain tayo. Yan po ang kagandahan sa ating mga Pilipino. Kain dito, marites dito. Kami ay nagkukwentuhan po palagi pag kumakain kami ng tanghalian. Ayan po ang aking pong nilutong munggo. Pagkatapos ay maghugas na naman ng plato. Ayan po, yung basurahan na lagi ko pong hinahanda. Ganyan po dapat tayo mga Pilipino. Dapat po may basurahan na agad doon pa lang po sa lababo para hindi po kumalat ang mga nagkalat na basura. Ayan po, hinuhugasan ko muna po uli o binabanlawan po bago ko po iyan sabunin para po malinis pag akin pong sinabon. Maraming salamat po sa panonood.